Ayon sa eksperto, ang clubfoot ay nagagamot. Bahagi ng gamutan ang paglalagay ng cast na unti-unting tumutuwid sa mga paa. Ponseti method ang sinasabing pinaka-epektibong paraan para magamot ang clubfoot. Abnormal yung positioning nila and yung ligaments nila. So, yung abnormal position na yun yung dahan-dahan kinokorrect sa pamamagitan ng serial casting. So, we're going to start ng serial casting. So, kada linggo, sinisemento siya. So, dahan-dahan yun na iko-correct kada linggo. 3 linggo mula nang isilang si Baby Zoe, sinikap na kaagad ni Kimberly na mapagamot ang anak. Pag kaya ko nang pumunta ng hospital, bumalik po ako agad. Kinas po siya, sinimentohan po, yun. Naiyak po ko. Kasi po parang napapanood ko lang yun sa TV na parang ang hirap siguro sa feeling nila na ginaganon yung paa nila. Kada linggo, pinapalitan ang cast ni Baby Zoe sa loob ng 13 weeks. Nung pinanganak po siya, super tahimik lang siya Puro, kumaka hindi po siya iyakin na bata Pero nung kinas po siya, walang tigil yung iyak niya. Ayaw niya magpalapag. Matapos ang casting, sumunod na ang minor surgical procedure na tinatawag na tenotomy. Yung tenotomy na yon, yung paglilited dun sa Achilles tendon, may cases na after tenotomy bumabalik. Kaya namin ina-advise na magpo-follow up palagi para ma-monitor namin kung babalik siya kung may recurrence. Dito na matatapos ang correction phase. Sa maintenance phase naman, sinusunod ang bracing. 3 months na as much as possible full-time, susuotin yung brace. Tatanggalin lang kapag maliligo. So, 23 hours to 24 hours, yun yung kailangan sundin within 3 months. Sa bracing, 2 sapatos na nakakabit sa isang bakal o bar ang isusuot sa bata para panatilihing tuwid ang mga paa at maiwasan ang pagbabalik ng clubfoot. Kasi nakikita ko yung may mga sapatos, tuwang-tuwa ako Sabi ko, parang malapit na kayo matapos, madali na lang yun. Kasi nga sapatos na lang mas madali kaysa sa pagkakas na sinisementohan yung paa. Hindi po pala, doon pala yung pinaka-mahirap na part sa journey po ng clubfoot. After 5 years old, graduate na siya sa brace. Pero, minomonitor namin sila every year hanggang 18 years old sila just to make sure na walang recurrence or hindi bumalik yung mga deformities nila. Ang pinakamahirap para sa ina, ang makitang hirap ang anak na literal na tumayo sa sarili niyang mga paa. 9 months pa lang po siya. Gumagabay-gabay pa lang po siya. So, yun pa lang po nakikita ko kapag tumatayo siya, tumatabi. Ngayon, nagtatry din naman siyang mag-step. Nung first ko siyang nakita na ganun, iniisip ko talaga yung mangyayari sa buhay niya na hindi magiging normal, na asar-asarin siya ng mga bata, bubulihin siya sa school. So, yun po yung iniisip ko na kapag naging okay yung paa niya, magiging normal yung pamumuhay niya. Palaisipan pa rin kay Kimberly kung bakit nagkaganito ang mga paa ng anak. Dahil dito, hindi maiwasan ni Kimberly na sisihin ang sarili. Sinisisi ko rin yung sarili ko kasi nga kulang na kulang talaga yung mga ginawa ko nung pagbubuntis ko sa kanya. Hindi po ako masyado nakakapagpa-check up. So hindi ko po nagagawa yung mga ultrasound, yung mga kailangan po ng mga nagbubuntis. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.